Ikalimamput-apat na kabanata, walang lihim na hindi nabubunyag. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan, paglusob, pag-atake o pagsalakay, pag-aalsa, isang gawain laban sa mga makapangyarihan, pumanhik, pumunta o sumampa, kumbento, simbahan, kwartel, tirahan ng mga sundalo, atungal, malakas na pag-iyak, bahaw, malamig, mabalda, hindi makakilos, nagtangka, nagbalak, nakatutuya, nakaiinis, napamulagat, nagulat, orasyon, angelus, pagmamasid, pag-oobserba, sable, isang uri ng espada, tipunin, ipunin, lipunin. Nagmamadaling pumunta ang hura sa bahay ng alperes. Tuloy-tuloy siyang pumasok at malakas itong tinawag. Agad namang lumabas ang alperes kasama ang kanyang asawang si Doña Consolacion. Kaagad na inireklamo ng alperes ang paninira ng kambing ng hura sa kanilang bakod. Tumugon naman ang pari at sinabing nasa panganib ang buhay ng lahat. Bilang patunay, ibinalita niya na may magaganap na pag-aalsa ng gabing iyon. Naalaman ito ng hura mula sa isang babaeng nangungumpisal sa kanya. Ayon sa babae, lulusubin ng kumbento at kwartel. Nagkasundo ang hura at alperes na paghandaan ang nalalapit na pagsalakay. Humingi ang hura ng 4 na sibil upang magbantay sa kumbento, habang palihim namang maghahanda ang mga kawal sa kwartel upang mahuli ng buhay ang mga sasalakay. Sa ganitong paraan, matutukoy nila kung sino ang nasa likod ng pag-aalsa. Ganap ang kanilang paghahanda at inaasahan nilang magkakaroon ng madugong labanan pagsapit ng 8 ng gabi. Samantala, isang lalaki ang mabilis na tumakbo patungo sa bahay ni Crisostomo Ibarra. Agad siyang umakyat at nang makita ang isang utusan, nagtanong siya kung nasaan si Crisostomo. Sinabi ng utusan na ang binata ay nasa kanyang laboratorio. Ang lalaking ito ay si Elias. Pagkarating kay Crisostomo, agad niyang ibinalita ang nalalapit na paglusob na kanyang natuklasan. Pinayuhan ni Elias si Crisostomo na sunugin ang lahat ng kanyang aklat at dokumento upang hindi siya madawit sa pag-aalsa. Babanggitin umano ng mga mahuhuli ang pangalan ni Crisostomo kapag sila'y tinanong ng mga sibil. Tumulong si Elias sa pagpili ng mga dokumentong kailangang sunugin. Sa isa sa mga kasulatan, nabasa niya ang pangalan ni Don Pedro Ibarramendia. Tinanong niya si Crisostomo kung ano ang kaugnayan nito sa kanya. Sagot ni Crisostomo, si Don Pedro ay kanyang ninuno at pinaikli lamang ang kanilang apelyido. Isa raw itong Bascongado. Dahil dito, napagtanto ni Elias kung kaninong angkan nagmula ang matinding kasawian sa buhay ng kanyang pamilya. Sa tindi ng emosyon, bigla niyang hinugot ang kanyang balaraw at naisipang gamitin ito laban kay Crisostomo. Makalipas ang ilang sandali, nahimasmasan si Elias, binitawan ng balaraw, tumingin ng matuwid kay Crisostomo at mabilis na bumaba ng bahay. Naiwang nagtataka si Crisostomo sa inasal ni Elias. Nagpatuloy na lamang siya sa pagsusunog ng mga dokumento at mga papeles.